Ito. Sunod mga kababayan. Ito po yung sunod. Mga kababayan, ito na nga. Mismo sinabi na ng DOJ na si Bong Revilla Villanueva ay kasama sa 6 na akusado sa flood control. At bawat isa sa kanila, multiple ang kaso. Kung naalala ninyo, Revilla, Villanueva, Escudero, Saldico, Binay. Diba? Kung naalala, wala ata si Binay. Sino ba yung nandoon na kinasuhan? Basta 6 sila. Mga kababayan, si Bunuan. Mga kababayan. So basta 6 sila. Bawat isa sa kanila, mga kababayan, hindi lang isa ang kaso. Pakinggan ninyo mga kababayan, ang sagot ng spokesperson ng DOJ, yung gwapong lawyer. Ito po. Villanueva has also responded in another case. Kung may Revilla and Villanueva, sir. Hindi po. So 6 po yan. Si po. Senator Bong Revilla, in these 6 cases, responded na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva has also responded in another case in one of the 6 cases. So, tapos sabi ko po kanina 7 because one pertains to plunder, which is against former Bicol Representative Zaldico. Ito po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Naku. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of or the like po tayo. bid rigging and in the procurement process. Sa 4, sir, sino ang pinaka-main na respondent? Bale. Lahat po sila equated as respondents. Wala Hala. pong main. Kasama rin sila kung may Revilla and Villanueva. Nako, mga kababayan. So lahat daw sila respondent. Naku po, mga kababayan. So ang magiging kaso daw nila is 7. So 4 lang pala. Si Jinggoy, si Bong Revilla, si tawag dito, Villanueva, sino pa yung isa? Si Ako Bicol Party List at saka si Cheese Escudero ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, na nandoon at nilabas nga yan ni PBBM na mga kinasuhan. Hindi ko alam kung kasali si Binay doon. Ang alam ko si Bunuan at si Bernardo Oo, wala si Binay doon, wala si Nancy Binay. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Bukod sa sinabi ng DOJ, tagapagsalita ng DOJ mga kababayan, ito po ay sa Billionaire News Channel, January 5, 2026. Ayan po, may date po yan mga kababayan. May date po yan. Ito, January 5, 2026, Billionaire News Channel. No, nagsalita itong spokesperson na gwapo. Gwapo, yun lang. So ngayon mga kababayan, itong si Bong Revilla ay pumunta na nga. Pumunta agad. Wait lang, i-continue muna natin ito. Our client, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. appeared today and he filed his counter affidavit to directly address the baseless allegations raised against him. So why do we say that the complaint is baseless? Well, the complaint is based on incredible and incompetent evidence. In fact, it's based on hearsay and it comes from ganyan mga kababayan. Ang tanong ng mga DDS, bakit wala pang nakulong? Paano makulong? Kung aarestuhin na, biglang magpa-file ng counter affidavit. So wala talaga, hindi talaga agad-agad. Kasi bakit nagpa-file Diba? Kaya huwag kayong atat. Tapos pag may mahuli, mag-iyakan kayo. So yan po ang sabi ng abogado ni Revilla. Nagpa-file sila ng counter affidavit. Kasi daw baseless lahat ng accusation laban kay Revilla. Kasi bakit? Incredible, unbelievable, and unreliable source. You know, even my students in law school would know that a complaint cannot be based on allegations that do not show the acts and omissions constituting the elements of the crimes charged. That kind of complaint would have no place in this preliminary investigation. A charge against an individual cannot be based on the mere say-so of an unreliable source. And in this case, unreliable, unbelievable witnesses. So, sa madaling sabi, ang mga aligasyon ang mga aligasyon daw ay baseless.
Ngayon mga kababayan, ganito yan. Sabi ng mga DDS, bakit walang inaristo, bakit walang nakulong? Ngayon nung inaristo si retired General Pukis, sabi naman nila, bakit si General Pukis ang inaristo, hindi yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Kaya comment ako ng comment sa mga DDS, kasuhan nyo kasi. Huwag kayong kuda ng kuda. Kasi yung kuda ng kuda kayo sa comment section, hindi nakakatulong yan. Mag-file ka ng kaso, kasuhan mo kung sino yung nakikita mong kurap. Maghanap ka ng tamang ebidensya. Kasi mahirap. Kung ikaw nga, hindi mo nakikita, nagala ka sa social media, yun pa kayang gobyerno? Na ang daming inaatupag. Diba? Kung gusto nyong makulong si Romualdez, makulong si Marcos, kumuha kayo ng ebidensya, pag-ipon-ipunin ninyo yung 7 Dragon Balls, tapos sabihin mo, o, diba? Di kulong na si Marcos at si Romualdez. O, hanapin ninyo yung 7 Dragon Balls ni San Goku. Pag-ipon-ipunin ninyo, i-file ninyo sa Ombudsman. Huwag sa Korte Suprema kasi walang talab yan kasi may immunity si Marcos. Sa Ombudsman. Kasi ang Ombudsman, lahat may immunity. Lahat may power. Hanapin ninyo ang 7 Dragon Balls. Pag ipon-ipunin ninyo, ibigay nyo kay Boying. Pag nandun na kay Boying yan, kumpletos, rekados, detalyado, autentikado, notaryado, yung hindi peke, katulad kay Gutesa, at yung hindi kwentong-kwento na vlogging system ni Saldico, kailangan yung totoo, yung parang Mala Madriaga ba na may 3 cellphone, inutusan siya ni Manscarpio, kunin ang druga sa magnetic lifter, tapos hinatid niya yung pera doon sa Quezon City Bar, tapos sa parking ni Martires, tapos doon sa Mega Mall, tapos doon na 1 billion na utos ni Digong, hinatid niya doon sa Katarungan Village sa Muntinlupa, parang ganun ba, detalyado, tapos authenticated at saka notaryado na may abogado, yung kay Gutesa kasi wala pumunta lang doon sa Kongreso, nakipag-usap ng 30 minutes kay Piluka, tapos sasabihin pa ni Piluka, ayusin mo pagbasa. Yung paragraph 20 nakalimutan mo, wag ka magmadali, balikan mo. Tapos ilang ganyan. Tapos gaganon pa yung isa doon, may suminyas-sinyas doon sa likod, gumaganon. Tapos, totoo ba? Ganon pa, kita ninyo, may mga kutsi. Palpak kay lahat. Tapos, meron pang isa, 2 million budget ng Kongreso. Binibigay daw yan kada Pasko. Binasag ni Toby Chanko. Paano naging 2 million? Kulang yan. Kami nga dati, administrasyon ni Digong. 1.5 million kada holiday. Diba? Potang ina. Mga DDS, kumati yung ulo ko mag-isip. Diba? Kita ninyo, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, hanggat si Marcos ang presidente, 3 taon kayo mag-iyakan dyan. At saka mga DDS, magdasal kayo, siguraduhin ninyo sa 2028 manalo si Sara. Kasi kung hindi manalo yan, 12 years kayong mag-iyakan. Diba? Syempre, kung hindi manalo si Sara sa 2028, another 6 years na naman hintayin ninyo. Paano kung manalo si Leni o si Reza Hontiveros? At saka kung manalo naman si Sara, ayaw ng Kongreso sa kanya, ayaw ng Senado sa kanya. Wala rin. Ayaw din ng taong bayan sa kanya. Araw-araw na may rally, araw-araw na may protesta. O baka naman, yung sinasabi ninyo na maulit ang martial law, baka naman sa mga Duterte regime na magkakaroon ng martial law. Baka sa administrasyon ni Sara sa 2028, kung manalo siya ang mag-martial law. Nararamdaman ko yan. Kasi alam ko na pag si Sara maging presidente sa 2028, makakapag-declare ng martial law yan. Maniwala ka sa akin. Araw-araw yan may wilga. Araw-araw may rally. Bakit? Mabuburyong yan. Buti nga ngayon si PBBM kinaya lahat yan Kasi bakit? Si Sara lang naman putak ng putak at mga DDS. Pero pag si Sara naging presidente, sabi ko sa inyo mga kababayan, kaliwa kanan rally dyan. Biruin mo. Ganito. Pag si Sara ang maging presidente sa 2028, sino ang magiging kalaban niya? Nandyan ang Makabayan Black, Gabriela, Kabataan Party List, Teachers Party List. Nandyan ang mga loyalista, nandyan ang Pinklawan, nandyan ang Dilawan. Putang ina, 7 kagrupo ang kalaban niya araw-araw.
Do you think hindi magdeklara ng martial law yan? Maniwala kayo sa akin. Ha? Si Sara ang pangalawang presidente magdeklara ng martial law sa kasaysayan ng Pilipinas kung siya ang manalo. Totoo yan. Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Kasi bakit? Unang kalaban ni Sara kung siya maging presidente, dilawan. Bakit? Alam natin na si Sara pro-China yan. 相雄心想，心上神学，长长国你我历史上国的国历史你好si Pao si Po si Jinping gurgur. Kapag may mga ganyang okasyon, nakakapagawa siya ng statement. Pero nung Philippine Coast Guard, binomba ng water cannon, tinaga ng Chinese Coast Guard ang daliri. Ni tinga ni Sara, wala kang narinig, maskin hiningan niya, wala kang narinig, wala kang nararamdaman. Pero kapag okasyon, ni hao, si Pao, si Po, si Jinping, gurgur, sangko, diko, ditsi, tikoy, Christmas lantern, piyaw, ang pao, maririnig mo lahat yan. Maririnig mo lahat yan. Pero kapag kadating sa Sigalot sa West Philippines ni bulong ni Sara, putang ina mo, wala kang marinig. Pero pagdating sa China, xiao xiao xin xiao sang seng sang song xing so xiao sama xin sang xiao. Kahit ang pangit na yung pagsabi niya, hindi na maintindihan ng mga Chinese. Basta ni hao si Pao si Po xing song sang xiao sang sama xin se. Ganon. Putang ina, pa-video pa niyan, kaharap pa niyan teleprompter. Nandyan pa yung tag 100,000, 50,000 na apat na kamera Canon sa Office of the Vice President. Watching song sing song xiao nung sama xin xian se. Ganon pa. Putang inang yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya sa mga DDS na atat na may makulong, huwag kayong magmamadali. Diba? Huwag kayong magmamadali. Kung gusto nyo talagang may makulong agad, hanapin ninyo yung 7 Dragon Balls. Pag ipon-ipunin ninyo, ibigay nyo kay Boying. Kaya imposible na hindi kasuhan ni Boying si PBBM kung mahanap ninyo ang 7 Dragon Balls. Kasi di ba, sabi niyo, para kayong miyembro ng X-Men, bumabangga kayo ng pader. Para kayong mga miyembro ng Avengers. Yung isang utak lumilipad, yung katawan nagkakaroon ng power, di ba? Minsan magugulat ka, naging si Superman. Minsan nakikita mo parang si Wonder Woman. Minsan nakikita mo parang si Spider-Man. Ganyan ang mga DDS para kayong miyembro ng Avengers. Tapos minsan maranasan mo, watcha! Gumaganon ko na, akala mo miyembro ng X-Men. Ngayon, hanapin ninyo yung 7 Dragon Balls. Pag ipon-iponin ninyo, ibigay mo kay Boying para may makulong. At saka mga DDS, huwag na kayong umasa na pansinin pa kayo ni Boying. Pagkatapos yung sabihin yung namatay na si Boying. Pagkatapos yung pagpiestahan sa social media na si Boying patay na. Di ba? Mismo ang ombudsman alam niya kung sino ang fake news, mga DDS. Kasi halos lahat ng nagpo-post, puro DDS. Do you think mga kababayan, kung kami nga vlogger na papanood namin sa social media, do you think si Boying, ilan ang staff niyan, hindi makapagsabi, uy, ombudsman, sir, patay ka na daw. O post ito ng bring him home ang thumbnail. Minsan ang mga nagpo-post pa naman yung mga profile nila, bring him home. Minsan, I love BRRD. Di malalaman talaga ni Boying na DDS. Bakit? Nag-post ba naman, rest in peace, Ombudsman Boying deserve. Nagkatotoo na nga ang wishlist ni Cara David. Ganyan ang laging comment. Nagkakatotoo nga ang sabi ni Cara David. Nagkatotoo nga ang sabi ni Jessica Soho. Di ba? Di nalalaman ni Boying ngayon na DDS. Bakit? Ikaw ba naman isinir mo, rest in peace, Boying Rimulya, tapos ang tatak ng profile mo, bring him home, kulay green. Tigil-tigilan nyo nga ako. Tapos pag binubuksan mo yung profile, nakalak. Nakita ko nga, pinos ni Kai Spencer, yung kaibigan ko sa Hong Kong na DDS vlogger, diba? Kai Spencer, pinos niya. Ombudsman Boying Rimulya, sinugod sa ospital. Tapos nagulat ako pagkabukas, rest in peace. Namatay na. Ang galing naman, kakasugod lang, namatay na agad. Diba?
Sabi ni Sandro Baroy, baseless, ikaw lang may sabi niyan. Putang ina, paano ako lang may sabi niyan? Kung bubuksan ko ngayon yung post ng kaibigan kong DDS, sasabihin mo na naman, hindi DDS ang may sabi niyan. Putang ina, wag niyo tigil-tigilan yung ako. Tuwang-tuwa pa nga yung mga DDS, tapos yung mga profile, bring him home. Yung kulay green na profile, tapos may pula na gumagano parang letter S na nakalagay, bring his earn. Bring his earn. Ay, Diyos ko. Diba? Kaya kayo mga DDS, tigil-tigilan yung pagka-fake news ninyo. Tapos sa 2025, diba? Tapos na yung 2025, 2026 na yun, fake news pa rin, magbago na kayo,